Isinilang si Garcia noong November 4, 1896 sa bayan ng Talibon, Bohol. Ang kanyang mga magulang ay sina Policronio Garcia at Ambrosia Polistico. Nag-aral siya sa pamantasang Siliman sa lungsod ng Dumaguete at kinalaunan nagtapos din siya ng abogasya sa Philippine Law School at nakapasok sa bar noong 1923 sa Maynila. Iniwan niya ang pagsasanay ng abogasya at naging guro ng high school. Una niyang pinasok ang politika noong 1926 bilang kaanib sa kapulungan ng mga kinatawan at naglingkod hanggang 1932. Nagsilbi si Garcia bilang gobernador ng Bohol mula 1932 hanggang 1941. Nahalal siya sa Senado ng Pilipinas noong 1941, ngunit hindi nakapaglingkod dahil sa pananakop ng mga Hapones noong December 1941. Ipinagpatuloy niya ang paglilingkod bilang senador nang mapalaya ang Pilipinas sa pananakop ng mga Hapones noong 1945. Siya ay nanungkulan mula 1945 hanggang 1953. Tumungo si Garcia sa Estados Unidos upang ihatid ang kabayaran para sa pinsala sa digmaan ng Pilipinas. Siya ay nagsilbing delegado ng bagong dabuong United Nations sa San Francisco. Sa Senado, siya ay naging pinuno ng minorya at namuno sa mga impluwensyal na komite hinggil sa pamahalaan, hukbo, katarungan at ugnayang pandayuhan ng Pilipinas. Pagkatapos, sumuko ang mga Amerikano sa mga Hapones noong May 1942. Si Garcia ay pinahanap ng mga otoridad na Hapones upang hulihin dahil sa kanyang pagtangging sumali sa pananakop ng mga Hapones. Siya ay sumali sa puwersang gerilyang laban sa Hapon sa Bohol hanggang sa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Nobyembre 1953, si Garcia ay nahalal na pangalawang pangulo kasama ni Ramon Magsaysay. Bilang Pangulo ng Pilipinas, sa ilalim ni Magsaysay, si Garcia ay naging kalihim ng ugnayang pandayuhan. Bilang kalihim nito, nilikha niya ang kasunduang kapayapaan sa Hapones at nakipag-ayos para sa pagbabayad nito sa digmaan. Dumalo si Garcia sa Komperensyang Geneva hinggil sa mga bagay na Asyano. Kanyang inatake ang mga komunista at sinuportahan na ang mga patakarang Amerikano sa buong silangan. Sa Pilipinas, patuloy niyang binuo ang mga patakarang pandayuhan at nangasiwa sa Southeast Asia Treaty Organization Conference noong 1954 na nagresulta sa 8 kasaping alyansang panghukbo upang pigilan ang paglawak ng komunismo. Noong March 1957, si Garcia ay naging presidente matapos pumanaw si Ramon Magsaysay sa isang aksidente sa eroplano. Nagwagi siya sa halalang pampanguluhan noong November 1957 upang makuha ang pagkapangulo sa 1957 na halalan. Pinili niya si Diosdado Macapagal mula sa oposisyong Partido Liberal na maging kasamang tatakbo bilang pangalawang pangulo. Bilang pangulo, nagpanatili siya ng isang istriktong programa ng paghihigpit upang maalis ang korupsyon. Sinikap niyang pigilan ang yumayabong na itim na pamilihan at sinikap na pasiglahin ang ekonomiya. Ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay nasa 4.54%. Kanyang ipinatupad ang patakarang Pilipino muna upang wakasan ang pananaig ng mga dayuhan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang lahat ng mga investor na dayuhan na karamihan ay mga Amerikano ay nilimitahan sa kaunti sa 51% interes sa mga kumpanyang domestiko. Sinimulan rin niya ang paglayo sa buong pagsalalay sa Estados Unidos bilang garantor ng seguridad ng Pilipinas at naganap ng bagong oryentasyon tungo sa ibang mga bansang Asyano. Ang mga patakarang ito ay hindi nagustuhan ng mga Amerikano. Sinikap rin ni Garcia na buhayin ang mga katutubong sining pangkultura upang pagtibayin ang pagkakakilanlan ng pambansa ng mga Pilipino. Habang nasa kapangyarihan, ang pamahalaan ni Garcia
ay nakipag-usap sa mga pinuno ng Estados Unidos upang mailipat sa kontrol ng Pilipinas ang mga hindi na ginagamit na base militar ng Amerika. Sa kalaunan ay naging labis ang pagiging makapilipino ni Garcia at ang pagsira sa kanya ay pinasimulan ng mga pahayagan sa himpapawid sa tulong ng CIA, samantalang pinaboran naman ng mga Amerikano si Diosdado Macapagal upang manalo sa halalan noong 1961. Noong 1961, sa gitna ng isang bumagal na ekonomiya at mga alegasyon ng korupsyon, si Garcia ay natalo sa halalan ng pagkapangulo sa kanyang pangalawang pangulong si Diosdado Macapagal. Pagkatapos ng pagkatalo, siya ay nagretiro na sa politika noong 1971 at hinikayat siya ni Ferdinand Marcos na mamuno sa isang bagong kombensyong konstitusyonal na lilikha ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1973, ngunit namatay siya bago pa makuha ang posisyon. Bukod sa kanyang mga nagawa bilang makabansang politiko, si Garcia ay kilala rin na makata sa kanyang diyalektong Boholano. Namatay siya sa atake sa puso noong June 14, 1971 sa edad na 74. Hindi natin maitatanggi na napakaganda ng kanyang mga proyekto. Pinigilan niyang lumala ang korupsyon sa ating bansa at pinataas pa niya lalo ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang patakarang Pilipino muna ay isa sa mga kanyang nagawa na hindi natin makakalimutan at binuhay niya muli ang mga katutubong sining pangkultura para pagkaroon tayo ng pagkakakilanlan. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod po nating pagbabalik tanaw. Maraming salamat po. Pagpapala.